Nagsimula ang kwentong ito sa isang babae at lalaki. Sila ay nakasakay sa isang kotse, bumaba sila at tinignan ang magandang tanawin. Tinanong ng babae kung saan ang daan, tila ba ay may hinahanap ito. Tinuro naman ng lalaki ang hinahanap ng babae. Naglakad sila para tignan ito mula sa malayo. Biglang tinulak ng lalaki ang babae at sumigaw ang babae habang nahuhulog. 2 linggo ang nakaraan. May isang magnanay. Naghahanda ang babae ng kanilang makakain dahil papasok na ang anak niyang si Blake sa school. Nagmamadali si Blake. May babae namang bumaba sa hagdan, ito ay si Sal. Si Sal ay buntis at ihahatid niya si Blake sa school. Nakasakay na si Sal at Blake sa sasakyan at nagpatugtog si Blake at nagustuhan naman ito ni Sal. Sinabi ni Sal na maganda ang boses ni Blake. Tinanong niya ito kung kumakanta ba ito sa school. Sinabi ni Blake na hindi dahil nahihiya siya. Nagkantahan sila habang nabiyahe papuntang school. Nakarating na sila sa school at bumaba na si Blake at nagpaalam na siya kay Sal. Sinalubong naman ng isang lalaki si Blake. Kaklase niya ito. Nag-uusap sila habang papasok sa school. Nakauwi na si Sal at may kinakausap ito sa phone. Kinagabihan ay nag-record ng kanta si Blake. Inayos niya ang kamera at umupo sa kama niya, kinuha ang gitara at nagsimulang kumanta. Naririnig ito ng nanay niya at ni Blake. Nagagandahan ito sa boses ni Blake. Natapos na kumanta si Blake at tumayo siya para kunin ang kamera. Kinabukasan ay may pasok na sa school si Blake. Binibigay ng teacher ang mga papel. Nahulog ang isang papel malapit sa upuan ni Blake. Nakita ito ng kaklase niya sa likod at nung pupulutin niya ay inunahan siya nito. May sinabi ang babaeng kaklase ni Blake, kaya nagtawanan ang buong klase. Nahiya si Blake at natapos na ang klase at nilapitan si Blake ng lalaki niyang kaklase at kinausap ito. Kinagabihan, habang nagre-relax si Blake at ang nanay niya, biglang tumunog ang phone ni Blake. Nag-viral na pala ang kanta ni Blake at pati ang buong school ay namangha kay Blake. Natuwa si Blake sa mga positibong komento sa kanya ng mga tao. Tuwang-tuwa din si Blake. Kinaumagahan ay pumasok na si Blake sa school at nagkipag-usap ito sa kaibigan niyang lalaki. Nakuha si Blake ng isang talent company at sinabi na ito sa nanay niya. Pinuntahan nila ito at nakipag-usap. Tinanong ng nanay ni Blake sa agent kung ano ang gagawin ni Blake. Sinagot naman ito ng agent na tinuturuan nila ang mga talentadong tao gaya ni Blake kung paano pamahasa ang kakayahan nito. Sinabi din ng agent na hatid sundo si Blake gamit ang sasakyan. Nagsimula ang career ni Blake. Pumunta sila sa isang bar para kilalanin ang boss ng talent company na kumuha kay Blake. Nagpakilala ang boss at kinamayan ito ni Blake. Nagpicture sila. Nagsimula na mag-record ng mga kanta si Blake. Nagustuhan ito ng talent manager niya at ng agent nito. Pumasok na sa school si Blake. Sikat na ito dahil sa mga kanta nito. Madaming nagpapakuha ng litrato dito. Nag-aalala naman ang kaibigan ni Blake dahil nakita niya ang picture ng talent manager at ni Blake. Umuwi ng bahay si Blake, bumaba ito ng sasakyan at nasa labas ang nanay nito at sinabi na nasa lamesa ang umagahan nito. Hindi kumain si Blake dahil nagmamadali din ito. Kumuha lang ito ng mga gamit niya at umalis na din. Nagalit si Blake dahil pakiramdam niya ay hindi masaya ang nanay niya sa ginagawa niya. Sumakay na ito ng sasakyan at umalis. Pumunta si Blake sa studio para mag-record ng kanta. Nagigitara si Blake kasama ang lalaking gumagamit ng audio sa studio. Biglang tumunog ang phone ni Blake kaya napahinto siya para tignan iyon. May nag-message pala kay Blake. Ang sabi sa message ay may kailangan malaman si Blake. At nakikipagkita ito sa tinakdang lugar at oras. Ang babaeng nag-text kay Blake ay si Malia. Napansin ito ng lalaking gumagamit ng audio sa studio, kaya pinapasok si Blake sa recording area para makapagsimula na sila. Nakapasok na si Blake sa recording area at naglagay na ng headphones. Tinignan naman ng lalaking iyon ang text message ni Malia. Nakita niya ito at binaliwala. Kinagabihan ay makikipagkita na sana si Malia kay Blake. Lumabas si Malia ng bahay niya at bumaba sa hagdan ng dahan-dahan. Nagulat si Malia nang may lalaking umatake sa kanya mula sa likod. Tinakpan ng lalaking iyon ang bibig ni Malia. Sumigaw si Malia pero walang nakakarinig dito. Dinakip si Malia ng lalaki.
Pumunta si Blake sa sinasabing lugar kung saan sila magkikita ni Malia. Tinawagan ni Blake si Malia pero hindi ito sumasagot. Nahulog ang phone ni Malia sa sahig at ang rering ito, akala ni Blake na naloko siya kaya umalis na siya. Pumunta si Blake sa isang bar. Nakita ito ng kaibigang lalaki na kaklase niya, kinausap niya ito. Pagkatapos ay pumasok si Blake at pinakita ang kanyang id sa security guard ng bar. Nasa studio na si Blake at nagre-record na ulit siya ang bago niyang kanta. Natapos na si Blake sa pagkanta at lumabas na ng recording area. Kinabahan si Blake dahil akala niya hindi nagustuhan ng talent manager ang pag-record niya. Tinanong ito ni Blake. Natuwa ang talent manager niya kaya nagpa siya ito na dalhin sa DC para makilala ang mga bigatin o sikat na artista. Tinanong ni Blake kung sino ang artist, nakikitain niya. Sinabi naman ng babaeng agent na ito ay isa sa mga kilalang artista sa DC. Nagliligpit ng mga gamit ang nanay ni Blake. Pumasok ito sa kwarto ni Blake at nakita ang mga gamit niya. Nakita ng nanay niya ang pasaporte ni Blake. Hindi ito alam ng nanay ni Blake. Umuwi ng bahay si Blake at masaya itong binalita na makakapunta na siya sa DC. Hindi natuwa ang nanay ni Blake dahil nakita niya ang pasaporte. Tinanong ito ng nanay ni Blake na saan galing ang pasaporte na iyon. Sinabi ni Blake ay galing iyon sa talent manager niya. Napansin ng nanay ni Blake na nagbago ang ugali ni Blake simula nung napasok siya sa talent company na iyon. Kaya grounded si Blake. Kinabukasan ay pumasok si Blake sa school. Nilapitan ito ng kaklase niyang lalaki at nanghingi ng patawad nung gabing pinuntahan niya ito sa bar. Nagalit si Blake at hindi na pinapalapit ang lalaki sa kanya. Tinawagan ni Blake ang talent agent na si Rachel. Sinabi ni Blake ay grounded siya at kinuha ang pasaporte niya. Kaya hindi siya makakasama sa ISI. Sinabi naman ni Rachel na gagawan siya ng paraan. Kinagabihan ay sinabi ng nanay ni Rachel na aalis siya at may pupuntahan, hindi kumibo si Blake. Nakaalis na ang nanay ni Blake. May narinig na ingay si Blake sa baba ng bahay nila kaya pinuntahan niya iyon. Nakita ni Blake na magulo na ang gamit nila at basag na ang mga salamin. Nagtago si Blake sa closet at nakita niya ang lalaki na may hinahanap. Binuksan nito ang closet kung saan nagtatago si Blake. Hindi nakita ng lalaki si Blake at sinarado na ang pinto. Lumabas ang lalaki at dumating na din ang mga pulis. Takot na takot si Blake at dumating na din ang nanay niya at niyakap si Blake. Sinabi ng mga pulis ang nangyari kaya may posibilidad daw na bumalik ang nangloob sa bahay nila. Sinundo ng talent manager si Blake at sumakay naman si Blake at umalis sila. Tumawag ang school principal ni Blake sa nanay ni Blake. Sinabi na hindi pumasok si Blake. Pinuntahan niya ito sa school at nakita ang babaeng classmate ni Blake. Kinausap niya ito at sinabing hindi niya nakita si Blake. Pinuntahan naman ng nanay ni Blake ang lalaking kaibigan ni Blake. Nakita ng nanay ni Blake na umuusok ang garahe nito kaya binuksan niya ito at pinatay ang sasakyan. Nagulat ang nanay ni Blake. Dahil nakita niya ang kaibigang lalaki ni Blake, nag-usap sila. Sinabi ng kaibigang lalaki ni Blake na nakita niya si Blake na sumakay sa isang magarang sasakyan. Pumunta naman ang nanay ni Blake kay Rachel at kinausap ito pagkatapos ay umalis na ito. Habang naglalakad ang nanay ni Blake sa parking, ay may lalaking lumapit dito at nagbigay ng impormasyon kung saan dinala ng talent manager si Blake. Ito ay sa isang island. Pinuntahan ito ng nanay ni Blake. Nag-check-in sa hotel ang nanay ni Blake at tumawag naman si Sal. Sinabi ng nanay ni Blake na ay cancel ang mga appointment ng nanay ni Blake. Tumawag ng masasakyan ang nanay ni Blake. Dumating naman ang tauhan ng talent manager. Akala ng nanay ni Blake na iyon ang tinwagan niya, kaya sumakay ito sa kanya at dinala ito kung saan tanaw ang bahay kung saan nandoon si Blake. Biglang tinulak ng lalaki ang nanay ni Blake at nahulog ito sa dagat. Tinangay ang nanay ni Blake sa dalampasigan at nakita ito ng isang lalaki. Sinabi na siya ay trespassing. Pinaalis ito ng lalaki pero nakita ng lalaki na nasasaktan ito at hindi makalakad kaya tinulungan niya ito. Binalik sa hotel ng lalaki ang nanay ni Blake at nagpasalamat naman ito at naghanda ang nanay ni Blake ng mga patalim at handa na siyang pumunta kung saan naroroon si Blake.
paglabas ng kwarto ng nanay ni Blackie ay nakita niya ang lalaking tumulong sa kanya. Nag-offer naman ang lalaki na tumulong sa nanay ni Blake. Sinabi ng talent manager na tutulungan niya si Blake sa career nito. Nagustuhan naman ni Blackie ang mga offer ng kanyang talent manager. Pumunta sila sa isang bar para makita ang iba pang mga artista. Makinakilala doon si Blackie na si Sasha. Nakaupo si Blackie sa couch at pinapanood ang mga taong sumasayaw. May lumapit na lalaki kay Blackie at pinapunta ito sa isang kwarto at pinakanta. Hinahawakan ng lalaki ang katawan ni Blackie habang kumakanta ito. Hindi nagustuhan ni Blackie kaya sinabi niya sa lalaki na kukuha na lamang siya ng champagne. Habang palabas siya ay nakita niya si Sasha at ang talent manager na nag-uusap. Nagtalo sila at nasampal ng talent manager si Sasha. Hinanap ni Blackie si Sasha at nakita niya ito sa isang bathtub at patay na ito. Natakot si Blackie at bigla siyang kinuha ng mga tauhan ng talent manager at dinala sa isang kwarto. Doon ay pinapakanta si Blackie at nilapitan ito ng lalaki at hinahalikan. Natatakot si Blackie. Nagplano naman ang nanay ni Blackie at ang lalaking tumulong sa kanya. Nagpanggap na waiter ang nanay ni Blackie at pumasok ito sa kwarto kung nasaan si Blackie at ang lalaki. Kumuha ng video ang nanay ni Blackie at tinakot ang lalaki na ipopost ito sa social media. Nakita ng tauhan ng talent manager ang nanay ni Blackie at umakyat sa kwarto kung nasaan si Blackie. Pumasok ito sa kwarto pero nagtago ang nanay ni Blackie at hindi ito nakita ng tauhan ng talent manager. Lumabas na sila ng kwarto at patungo sila sa garahe. Habang papunta sila sa garahe ay nakabantay ang tauhan ng talent manager, muntik na makita sila Blackie at ang nanay niya pero pinagtakpan ito ng lalaki. Tumakbo sila pabalik at nakarating na sila sa garahe. Doon ay biglang sumulpot ang talent manager at may baril ito. Tinutukan ito si Blackie at takot na takot si Blackie. Sinaksak naman ng nanay ni Blackie ang talent manager sa likod at sinapak ito sa mukha. Bigla naman dumating ang tauhan ng talent manager at may baril din ito. Kinuha ni Blackie ang baril at pinapababa naman ito ng tauhan ng talent manager. Binaba ni Blackie ang baril. Nakita naman ng lalaki ang nangyari kaya umakyat ito sa pader at kinuha ang baril at pinukpok sa ulo ang tauhan ng talent manager. Natumba ito at nawala ng malay, sumakay na sila sa kotse at tumakas. Sa bandang huli ay nahuli na din ang mga talent manager at ang mga tauhan ito. Naging masaya na din si Blackie at ang pamilya niya at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.